Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, in this Lord's Day, we have also gathered here those who are sanctified through the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon po ngayon upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na sama-sama. By the grace of God, we were able to finish the New Year retreat successfully. Sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos, patagumpay po namin na naisagawa yung aming pong New Year retreat. Our Lord gave us another chance this year, New Year 2026. Ang Panginoon po ay nagbigay po ulit sa amin ng panibagong pagkakataon na ito pong panibagong taon na 2026. So, please give more wisdom and the strength and the power of the Holy Spirit to all the brothers and sisters of the Manila Central Church so that they can be used as an instrument of gospel continuously. Pakiusap, bigyan niyo po ng karunungan, ng kalakasan at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang lahat ng Manila Central Church brothers and sisters upang sila pa'y patuloy na magamit bilang instrumento ng Ebanghelyo. We believe there is the God's will toward us, so let us obey to the God's will and also let us do our best to accomplish the will of God through our Christian life. Alam po namin na meron pong kalooban yung Diyos para po sa amin, kaya nawa sundin po namin ang kalooban ng Diyos at gawin nawa po namin yung aming makakaya na matupad po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. Please enlarge the territory of the gospel, all of the Philippines, so that we can glorify the name of God through our ministry. Pakiusap, palawakin niyo po ang teritoryo ng Ebanghelyo dito po sa Pilipinas upang sa ganoon, maluwalhati po namin yung Diyos sa pamamagitan po ng aming ministeryo. Let us have one mind and cooperate to one another in order to accomplish the will of God through our church. Magkaroon nawa po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang matupad po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula pong kasama tapos ang aming Lord's Day sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, let's open our Bible. Genesis chapter 5. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Genesis chapter 5. From verse 21 to verse 24. Magmula po sa verse 21 hanggang verse 24. Genesis chapter 5 from verse 21 to 24. Genesis chapter 5, magmula po sa verse 21 hanggang 24. Babasahin ko po. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matusalem. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng 300 taon. At nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae, at ang lahat ng naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. So, today we are going to think over the walking together as a Christian. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin ang lumalakad na magkasama bilang mga Kristiyano. If you read the Bible, you can find the forefathers and the four ancestors who worked with God through their lives. Kaya kung babasahin niyo po yung Biblia, makikita po ninyo yung mga ninuno kung na sila po ay lumakad na kasama po yung Diyos sa kanilang buhay. Yeah, here Enoch, he was walked with God for 300 years. Kaya dito po si Enoch po ay lumakad na kasama yung Diyos sa loob po ng 300 taon. And also, if you look at the Genesis chapter 6, Noah, he walked with God
At kung titingnan nyo rin po sa Genesis sa chapter 6, maging si Noe, lumakad din po siya nakasama yung Diyos. Yeah, Abraham also, he walked with God. At maging si Abraham, lumakad din po siya nakasama yung Yeah, Diyos. King David also, he walked with God. At maging si Haring David, lumakad din po siya nakasama yung Diyos. So through our Christian life, today we are going to think about the why it is very important to walk with God together. Kaya ngayon po, pag-iisipan po natin sa ating po mga buhay Kristiyano kung bakit po mahalaga na lumakad po yung nakasama po yung Diyos. There are various kind of the working together. Kaya meron pong iba't ibang uri po ng paglakad po ng magkasama. Yeah, working together as a family members. Kaya yung iba po ay lumalakad po ng magkasama bilang pamilya. Yeah, working together also the husband and wife. At yung iba naman po ay lumalakad ng magkasama bilang mag-asawa. And working together also co-workers. At lumalakad na magkasama bilang mga kamanggagawa. Yeah. But important things, the most beautiful, the working together is the working with God. Pero yung pinakamahalagang bagay po, yung pinakamagandang paglakad ay yung paglakad na kasama yung Diyos. If you look at the life of the Enoch, yeah, he walked with God for 300 years, and then he was taken by God when he was still alive. Kaya kung pag-iisipan niyo po yung buhay ni Enoch, si Enoch po ay lumakad na kasama yung Diyos sa loob po ng 300 years at siya po ay kinuha na po ng Diyos nung habang siya po ay nabubuhay pa. In the Old Testament, there are two persons who were called by God when they were still alive. Kaya dito po sa Lumang Tipan, meron po dalawang tao na kinuha po sila ng Diyos na habang sila po ay buhay pa. Yeah, one is the Enoch, Yung isa po ay si Enoch. and the other is the Elijah. At yung isa naman po ay si Elias. Actually, they are the example of the born-again Christian who shall be caught up when our Lord Jesus Christ come again. Sa katunayan po, sila po yung halimbawa kung saan yung mga born-again Christian, sila po ay kukunin po sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Yeah, we believe when Jesus Christ come again, all of our brothers and sisters who are really saved, they shall be caught up. Kaya tayo po ay naniniwala na sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon, lahat po ng mga brothers and sisters, tayo po ay Yeah, kukunin. we are living in the end of age, especially we are living at the hand of the Jesus Christ second coming. Jesus Christ second coming is very near. Lalong-lalo na po, tayo po ay nabubuhay na sa mga huling panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo. So Enoch is the good example of the born-again Christian. Kaya po si Enoch, siya po ay isang mabuting halimbawa ng isang born-again Christian. Enoch, he walked with God for 300 years, and while he was living in this world, he pleased God. Kaya po si Enoch, lumakad po siya nakasama yung Diyos sa loob po ng 300 taon at binigyang lugod po niya yung Diyos habang siya po ay nabubuhay pa. So, in order to have the working together, what is necessary, what is the necessary condition, first we will think about it. Kaya una po pag-iisipan po natin kung ano po yung kondisyon upang makalakad po tayo na magkakasama. Amos chapter 3, verse 3. Sa Amos, chapter 3 sa verse 3, Old Testament, Amos chapter 3, verse 3. sa Lumang Tipan po, sa Amos, chapter 3 sa verse 3, Okay, Amos chapter 3, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Makakalakad ba ang dalawa na magkasama malibang sila'y mayroong ginawang tipanan? Yeah, can two work together unless they are agreed? Yeah, what does it mean? Be agreed. When they are agreed, they can go together, they can work together. Kaya ano pong ibig sabihin na ginawang tipanan? Kapag meron po silang tipanan, makakalakad po sila na magkasama. Yeah, this is the first condition for working together. Kaya ito po yung pinakaunang kondisyon upang makalakad po na magkasama. Yeah, we should have the unity of our heart. Kaya dapat po tayong magkaroon ng iisang puso. When our mind, when our heart are become one, we can work together. Kung yung ating pong isip at kung yung ating pong puso ay iisa, makakalakad po tayo na magkasama. Yeah, if two people, if they have a different thought and then different
direction, they cannot go together. Kung yung dalawang tao po ay meron pong magkaibang direksyon, hindi po sila makakalakad na magkasama. And also, unity of the purpose and the direction. At isa pa pong bagay, yung pagkakaisa sa layunin at direksyon. Yeah, when they have a same purpose in their lives, when they have a same direction in their lives, they can go together. Kaya kung meron po silang parehong layunin at parehong direksyon sa kanilang buhay, makakalakad po sila na magkasama. If you read the Bible, the Deuteronomy chapter 22, verse 10 says, "You shall not plow with an ox and donkey together." Kaya kung titinan po ninyo sa Leviticus sa chapter 22 sa verse 10, Deuteronomy chapter 22, verse 10. kaya kung titinan po ninyo sa Deuteronomio sa chapter 22 sa verse 10, huwag kang mag-aararo na may isang baka at isang asno ang magkatuwang. Yeah. What does it mean? Why God prohibit? You shall not plow with an ox and a donkey together. As you know well, the ox and the donkey, they have a different characteristic. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Gaya po ng inyong nalalaman, yung baka at yung asno, meron po silang magkaibang katangian. Ox working very slowly. Yung baka, siya po ay nagtatrabaho ng mabagal. But as you know well, donkey very fast. Pero gaya po ng nalalaman ninyo, yung asno, ito po ay napakabilis. So what will happen if you plow with an ox and the donkey together, yoke together? They cannot go together. Kaya ano pong mangyayari kung pinagsama mo po na mag-araro yung baka at yung asno, hindi po sila magtatrabaho na magkasama. So, in our lives, it is also same. If we are not agreed, we cannot go together. Kaya pares din naman po sa ating mga buhay, kung wala po tayong ginawang tipanan, ay hindi po tayo makakalakad na magkasama. Let's open the Bible, Corinthians chapter 6. Buksan po natin sa ikalawang Korinto sa chapter 6. Second Corinthians chapter 6, Sa ikalawang Korinto po sa chapter 6, verse 14. dito po sa verse 14, Verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Yeah, especially the marriage, it is really important, our lives. Kaya lalong-lalo na po sa buhay mag-asawa, sa pagkapakasal ay napakahalaga po sa ating buhay. Yeah, when they get married, they shall live together. They are in their whole lives. Kaya kapag sila po ay ikinasal na, sila po ay magkasama na sila po ay magkasama na sa kanilang buhay. But think about, the one is born again Christian, but the other is not born again. Pero pag-isipan niyo po ito, kung yung isa po ay isang born again Christian at yung isa naman po ay hindi. Yeah, they always think different things. The born again Christian, he wanted to serve the Lord. Kaya nag-iisip po sila ng magkaibang bagay. Yung born again Christian, iniisip niya kung paano siya maglilingkod sa Diyos. But other life partner who is not born again, he will only focus on the worldly things. Pero yung isa po niyang kasama, yung kanyang asawa, ay hindi po ligtas, kaya iniisip po niya yung ibang mga bagay. Yeah, that's why sometimes among the young adult group brothers and sisters, when they get married with unbelievers, they fail their Christian life. Kaya minsan sa ibang mga young adult group, brothers and sisters, kapag sila po ay ikinasal sa mga hindi mananampalataya, sila po ay nabibigo sa kanilang buhay Kristiyano. Because they cannot serve the Lord continuously. Dahil hindi po sila nakakapaglingkod sa Panginoon ng patuloy. So, what kind of the working together is very important in our Christian life. Kaya po kung ano yung uri po ng paglakad ng magkasama sa ating buhay Kristiyano ay napakahalaga po sa ating buhay. As I said, working together with God is most beautiful. Kaya gaya po ng aking sinabi, yung paglakad na kasama yung Diyos, ito po yung pinakamaganda. Yeah, as already saw in the Genesis chapter 5, the Enoch, he walked with God for 300 years.
Kaya kagaya po ng ating nakita doon sa Genesis chapter 5, si Enoch po ay lumakad na kasama yung Diyos sa loob po ng 300 years. Let's open the Bible, Leviticus chapter 26. Buksan po natin sa Levitico chapter 26. Leviticus 26, verse 12. Sa Levitico chapter 26 sa verse 12. Chapter 26, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ako'y laging lalakad sa gitna ninyo, ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. So, as you know well, God saved the Israelites from the land of Egypt. Kaya gaya po ng alam ninyo, yung Diyos, iniligtas po niya yung mga Israelita doon po sa Ehipto. Yeah, there is the purpose. Why? Because, as the Bible says, verse 12, I will walk among you and be your God, and you shall be my people. Dahil meron po itong napakahalagang layunin, kaya dito po sa verse 12, ako'y laging lalakad sa gitna ninyo, ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Yeah. Since we get salvation, it is also very important. We will walk with God through our Christian life. Kaya magmula po nang matanggap natin yung kaligtasan, yung paglakad po na kasama yung Diyos ay napakahalaga po sa ating buhay Kristiyano. So, we also need to think about how should we walk with God through our Christian life. Kaya kailangan din po natin pag-isipan kung paano po tayo makakalakad na kasama yung Diyos sa ating pong buhay Kristiyano. Yeah, let's open our Bible. Micah chapter 6. Buksan po natin sa Micah sa chapter 6. Verse 8. Dito po sa verse 8. Micah chapter 6, verse 8. Sa Micah, chapter 6, dito po sa verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan, at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Yeah. He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to work humbly with your God. Yeah, this kind of things God requires. Kaya ito pong uri ng mga bagay po nito, ito po yung hinihingi po ng Diyos. So first, we will think about what is the condition to walk with God together. Kaya una po, pag-iisipan po natin kung ano po yung kondisyon upang makalakad po tayo na kasama yung Diyos. Yeah, first condition, we should have a right relationship with God. Kaya pinakaunang kondisyon, dapat po tayong magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. In other words, if you are not really saved, you cannot walk with God together. Kaya sa madaling sabi po, kung hindi ka po ligtas, hindi ka po makakalakad na kasama niya. Because if you cannot become the real children of God, you cannot follow the Lord until the end. Dahil kung hindi ka po tunay na naging anak po ng Diyos, hindi ka po makakasunod sa Kanya hanggang sa huli. Unang Juan chapter 5, Sa unang Juan po sa chapter 5, verse 11 and verse 12. magmula po sa verse 11 hanggang sa verse 12. Okay, babasahin ko po. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Yeah, and this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. Yeah, God has given us eternal life. Kaya binigyan po tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yeah, first, we should get the salvation. In other words, we should receive the eternal life in order to walk with God together.
Kaya pinakauna po na kondisyon, dapat po tayong magkaroon ng kaligtasan, dapat po tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan upang makalakad po tayo na kasama ang Diyos. When we really become the children of God, we can work with God. Kung tayo po ay talagang naging anak na po ng Diyos, makakalakad po tayo na kasama yung Diyos. Unang Korinto, chapter 6, verse 17. Sa unang Korinto po, sa chapter 6, sa verse 17, Unang Korinto, chapter 6, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Yeah, but he who is joined to the Lord is one spirit with him. Yeah, as you know well, Apostle Paul said, if you look at Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer me, but Christ who lives in me. Kaya gaya po ng sinabi ng Apostol Pablo doon po sa Galatia sa chapter 2 sa verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yeah, those who are really saved, yeah, it means his old man died with Christ together. Kaya doon po sa mga talagang naligtas, ibig sabihin, yung kanila pong lumang pagkatao ay namatay ng kasama ni Kristo. But when we get the salvation, we were sealed with the Holy Spirit. Pero nang natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay tinatakan na ng Espiritu Santo. Yeah, we have received the Holy Spirit when we are really born again. Kaya tinanggap na po natin yung Espiritu Santo nung tayo po ay naipanganak na muli. Yeah, so, verse 17, as the Bible says, he who is joined to the Lord is one spirit with him. Kaya gaya po ng sinabi dito sa verse 17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Yeah, when we really become the children of God, yeah, we can work with God together. Kaya kung tayo po ay talagang naging anak na po ng Diyos, makakalakad po tayo na kasama po yung Diyos. Romans chapter 8, Sa mga taga-Roma, sa chapter 8, Romans chapter 8, sa mga taga-Roma, sa chapter 8, 16. magmula po sa verse 15 hanggang 16. Romans chapter 8, verse 15, 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yeah. So, verse 15 says, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Yeah. Who can call God as his Father? Those who are really born again, those who really get the salvation, they shall call God as their Father. Kaya sino po ba yung pwedeng tumawag po sa Diyos na Ama o Ama? Sila po na mga born-again Christian at sila po na mga nakatanggap ng kaligtasan, sila po yung makakatawag sa Diyos bilang kanilang Ama. Yeah, this is the condition to walk with God together. When we have a right relationship with God, yeah, we can start working with God together. Kaya ito po yung pinakaunang kondisyon upang makalakad po nakasama yung Diyos. Kapag meron po tayong tamang relasyon sa Diyos, makakalakad po tayo nakasama niya. So we need to examine our faith always, whether we are in the right faith or not. Kaya palagi po dapat nating siyasatin yung ating pananampalataya kung tayo po ba ay nasa tamang pananampalataya o hindi. Because truly born again Christian, those who have a true faith, they shall walk with God together like Enoch. Dahil yung mga tunay na born-again Christian na meron pong tunay na pananampalataya, sila po ay makakalakad na kasama yung Diyos katulad po ni Enoch. How many years you have been walked with God since you get salvation? Kaya ilang taon na po kayong lumalakad na kasama yung Diyos, magmula po nung kayo po ay naligtas. Maybe some brothers and sisters, they just got salvation last year or 3 years ago, 5 years ago.
Kaya marahil po yung ilang brothers and sisters, sila po ay naligtas lamang noong nakaraang taon o 3 taon na po ay nakakalipas o 5 taon na ay nakakalipas. But those who have a true faith, since they get salvation, they shall walk with God forever until they stand before the Lord. Pero doon po sa mga merong tunay na pananampalataya, magmula po nung matanggap nila yung kaligtasan, sila po ay lalakad na kasama yung Diyos hanggang sa pagtayo po nila sa harapan ng Panginoon. Yeah, we should remember Enoch, he walked with God how many years? 300 years before he was taken by God. Kaya dapat po nating tandaan, si Enoch po ay lumakad na kasama yung Diyos sa loob po ng 300 taon. But what kind of the life did he live? Bible says he pleased God before he was taken. Kaya ano bang uri ng buhay yung ikinabuhay po ni Enoch? Kaya si Enoch po ay sinabi po ng Biblia, binigyang lugod po niya yung Diyos bago po siya kunin. Yeah, let's open the Bible, Hebrews chapter 11. Buksan po natin sa Hebreo sa chapter 11. Verse 5, Dito po sa verse 5, Hebrews chapter 11, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinilang paitaas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan, hindi na siya natagpuan, sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatatuhanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Yeah. He did not see this and was not found because God had taken him, for before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Right? So, this Enoch is the good example for the born-again Christian in nowadays. We believe when Jesus Christ come again, we shall be caught up. We shall be taken up. Kaya ito pong si Enoch, siya po yung mabuting halimbawa para po sa mga born-again Christian. Naniniwala po tayo na sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, tayo po ay kanyang kukunin. Yeah, we believe, we shall be taken up when Jesus Christ come again. Kaya naniniwala po tayo na sa muling pagbabalik po ni Jesucristo, tayo po ay kukunin na kasama niya. But important things, how you will stand, what kind of appearance, what kind of appearance you shall stand before the Lord. Pero yung pinakamahalagang bagay po, kung anong klaseng itsura, kung paano ka po haharap sa harapan ng Panginoon. Yeah, some brethren who are really faithful and sincere to serve God, they can stand before the Lord with honor and glory. Kaya yung ilang mga kapatiran po na tapat po na naglingkod sa Diyos, sila po ay tatayo sa harapan ng Diyos ng mayroong kaluwalhatian at gantimpala. They shall be really happy and they shall be really glad when they stand before the Lord. Kaya talagang sila po ay magiging masaya sa pagtayo po nila sa harapan ng Panginoon. But if there are the brothers and sisters who did not have the good Christian life since they get salvation, when they stand before the Lord, they shall be very shameful. Pero yung ilang mga brothers and sisters na hindi po nagkaroon ng maayos na buhay Kristiyano, sa pagtayo po nila sa harapan ng Panginoon, sila po ay mapapahiya. Yeah. As the Bible says, if you look at Matthew chapter 25, the parable of the talent, with the talent, the servant with the 5 talent, he earned another 5 talent. Kaya kung titingnan niyo po sa Mateo sa chapter 25, yung talinghaga po ng talento, na tumanggap po ng mga talento, yung isa po ay tumanggap po ng 5 talento at nagbunga pa po ito ng 5 pang talento. Yeah. At the time, he received the reward and glory. Yeah, the master said, "Well done, good servant." Kaya ng mga oras po na yun, siya po ay tumanggap ng pagpupuri mula po sa kanyang Panginoon at pinuri po siya ng Panginoon, magaling at mabuting alipin. But the last servant, who just brought the 1 talent, what he received, the Lord rebuked him. You are lazy and wicked servant. Kaya yung isa naman po na lingkod na tumanggap po ng 1 talento at ibinigay lamang po niya kung ano po yung tinanggap niya na talento, siya po ay sinaway ng kanyang Panginoon, ikaw na tamad at masamang alipin. Yeah, there might be also some brothers and sisters who will be like, although they get salvation, they did nothing for the Lord since they get salvation. Kaya meron pong ilang brothers and sisters na magiging kagaya po nito, kahit na sila po ay naligtas na, pero wala po silang ginawang anuman para sa Panginoon. Since we get salvation, first we should abide in the church, and we should learn the Word of God,
in order to grow in the faith. Kaya magmula po nang matanggap natin yung kaligtasan, dapat po tayong manatili sa loob po ng church upang matuloy po na makapakinig na matuto na salita ng Diyos upang lumago yung pananampalataya. Yeah, our Lord commanded us, according to the John chapter 15, verse 4, abide in me and I in you. Kaya inuutos po sa atin ng Panginoon, doon po sa Juan chapter 15 sa verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. When we really abide in the church, continuously we shall not be shameful when we stand before the Lord. Kung tayo po ay mananatili sa loob po ng church ng patuloy, hindi po tayo mapapahiya sa pagtayo po natin sa harapan ng Panginoon. But while we are having a Christian life, we may face some difficulties or some problems. Pero habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, maaari po tayong humarap ng mga kahirapan at mga problema. Although we face any kind of difficulties or problems, we should not stop attending to the church. Kahit na humaharap po tayo sa mga problema at mga kahirapan, hindi po dapat tayo tumigil sa pagdalo po sa church. Because Satan is trying to destroy our Christian life. Dahil si Satanas, sinusubukan niya po na sirain yung ating buhay Kristiyano. Yeah, when we are really far from the church, when we are really far from the God, we can be easily destroyed by the Satan. Kaya kung malalayo po tayo sa Diyos, kung malalayo po tayo sa church, madali po tayong masisira ni Satanas. Yeah, think about in the baby buffalo. When the baby buffalo stay inside the group of the buffalo, it can be protected and also it will be safe. Kaya pag-isipan niyo po ito, kapag yung bata po na buffalo, kung siya po ay nananatili doon po sa gitna po ng grupo ng buffalo, siya po ay mananatiling ligtas at mapoprotektahan. But when the baby buffalo is far from the group, it shall be the target by the lion. Pero kung yung bata po na buffalo, kung malalayo po siya doon po sa grupo, siya po yung magiging target po ng leon. Yeah. It is also same in our Christian life. We should know the importance of our church since we get salvation. Kaya parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, dapat po nating malaman yung kahalagahan po ng church mula po nang tayo po ay naligtas. Why God allow us many brothers and sisters? Bakit po ba ipinahintulot ng Diyos na magkaroon po ng maraming brothers and sisters sa loob po ng If you are church? alone, you cannot keep your faith. Kung ikaw po ay mag-isa, hindi mo po magagawang ingatan yung pananampalataya mo. There is famous the proverbs in Africa. If you wanted to go first, you go by alone. Kaya meron pong kasabihan doon po sa Africa, kung gusto mong mauna, dapat kang lumakad na mag-isa. But if you wanted to go far away, you should go together. Pero kung gusto mong pumunta ng malayo, dapat kang pumunta ng may kasama. Yeah. Like this. In our Christian life, we have many brothers and sisters in the church. We are working together. Kaya parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, kung tayo po ay lumalakad, nakasama po yung brothers and sisters sa loob po ng church. So, in order to walk with God, also we should imitate Christ continuously so that we can walk with God. Kaya upang makalakad po tayo nakasama yung Diyos, dapat po nating patuloy na tularan si Kristo. Apostle Paul said, if you look at 1 Corinto chapter 8, verse 1, imitate me just as I also imitate Christ. Sinabi po ni Apostol Pablo, doon po sa 1 Corinto sa chapter 11 sa verse 1, kayo'y maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Yeah, what is our Christian life? Since we get salvation, we will take after Jesus Christ through our Christian life. Kaya ano po ba yung ating buhay Kristiyano? Magmula nung tayo po ay naligtas, dapat po nating tularan si Jesucristo sa ating pong buhay Kristiyano. We know salvation is not the end, right? Salvation of our spirit is not the end. That is the just beginning. So since we get salvation, we should take after Jesus Christ continuously. Alam po natin na yung kaligtasan po ng ating espiritu, hindi pa po ito yung katapusan, kundi ito pa lamang po yung pasimula, kaya dapat po nating patuloy na tularan si Jesucristo. We call this sanctification. We should accomplish the sanctification through our Christian life. Tinatawag po natin ito na pagpapakabanal. Dapat po nating makamit yung pagpapakabanal sa ating pong buhay Kristiyano. This sanctification will be continued until we stand before the Lord. Ito pong pagpapakabanal, magpapatuloy po ito hanggang sa tumayo po tayo sa harapan ng Panginoon.
when we look back the last year, 2025, there might be some brethren who are not faithful and sincere in your Christian life. Kaya kung babalikan po natin yung nakaraang taon, marahil ay meron po mga kapatiran na hindi po sila naging tapat sa kanilang buhay Kristiyano. But God gave us another chance, New Year 2026. Pero ang Diyos, nagbigay po ulit sa atin ng panibagong pagkakataon, ito pong panibagong taon na 2026. We should know this is the God's blessing. Dapat po nating malaman na ito po ay pagpapala po ng Diyos. Although you are not good in your Christian life last year, this year you can start it again. Kahit na hindi ka po naging maayos yung iyong buhay Kristiyano nung nakaraang taon, ito pong taon ay maaari ka pong ulit na magumpisa. Yeah, as the Apostle Paul said, this year we should imitate Jesus Christ much more. Kaya gaya po na sinabi ni Apostol Pablo, dapat po natin na masigit na tularan si Jesucristo. We should follow Jesus Christ more closely. Dapat po tayong masigit na sumunod kay Jesucristo ng malapit. Yeah, we should take after the characteristic of the Jesus Christ through our Christian life this year. Dapat po nating tularan yung katangian po ni Jesucristo sa pamamagitan po ng ating buhay Kristiyano sa taon po na ito. Let's open our Bible, Matthew chapter 11. Buksan po natin sa Mateo chapter 11. Verse 29 and verse 30. Dito po sa verse 29 hanggang verse 30. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pasanin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang aking pasan. Yeah, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Yeah, so through this verse we can understand what is the characteristic of the Jesus Christ. The Jesus Christ is gentle and the lowly in heart, very humble. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, dapat po nating maintindihan kung ano po yung katangian ni Jesucristo. Sinabi po dito sa verse 29, siya po ay maamo at mayroong mapagkumbabang puso. As much as you matured in your Christian life, you should become more gentle and you should be more humble. Kaya hanggat ikaw po ay nagiging mature sa iyong buhay Kristiyano, dapat ka pong masigit na maging maamo, maging mapagpakumbaba. Maybe there might be the brothers and sisters who have a very hot temper. Kaya marahil po ay meron pong ilang brothers and sisters na mainitin po yung kanilang ulo. Yeah, before you get salvation, although you had a very hot temper, but you should be changed. You should take after the characteristic of Jesus Christ. Kahit na mainitin po yung ulo mo bago mo matanggap yung kaligtasan, pero dapat mo pong patuloy na tularan si Jesucristo. In order to follow Jesus Christ until the end, it is very necessary to take after this kind of characteristic. Kaya upang makasunod po kay Jesucristo hanggang sa huli, napakahalaga po na tularan po yung ganito pong katangian. Yeah. I am gentle and lowly in heart. Ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Yeah, as time goes on, our Christian life, we should be matured more and more. Kaya sa ating buhay Kristiyano, habang lumilipas po yung panahon, dapat po tayong masigit na maging matured. Yeah. This is the result. When you walk with God, this kind of the fruit will be appeared in through your Christian life. Kaya ito po yung resulta, kapag kasama yung Diyos, ito po yung magiging resulta sa iyong buhay Kristiyano. So, you need to examine how much you are changing through your Christian life. Kaya kailangan mo pong siyasatin kung gaano ka po nagbabago sa iyong buhay Kristiyano. If you really follow Jesus Christ rightly, in the right way, this kind of result will be revealed, or this kind of the result will be appear through your Christian life. Kaya kung tinutularan mo po, kung sinusunod mo po yung tamang daan kay Jesucristo sa iyong buhay Kristiyano, ito pong uri po na ito, itong resulta na ito o bunga ay ito po ay mahayag sa iyong buhay. But if there are the brothers and sisters, although they got the salvation long time ago, 5 years ago or 10 years ago, but still they are not changed. In the case,
it does not mean you are not following Jesus properly. Kaya kahit na yung ilang po mga brothers and sisters, sila po ay naligtas na 5 taon o matagal na panahon na po lumilipas, pero wala pong anumang pagbabago, kaya sa kaso po na yun, hindi po tama yung pagsunod mo kay Hesus Kristo. Yeah, what is the real meaning of the working with together? Kaya ano po ba yung tunay na kahulugan na lumalakad ng magkasama? Yeah, if you are really working with God, naturally you should take after Jesus Christ. Kaya kung talagang lumalakad ka, nakasama yung Diyos, natural po na natutularan mo po si Hesus Kristo. Let's open our Bible, Galatians chapter 4. Buksan po natin sa mga taga-Galatia sa chapter 4. Verse 19. Dito po sa verse 19. Galatians chapter 4, verse 19. Sa Galatia, chapter 4 sa verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. My little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. Yeah. As you know well, the Apostle Paul delivered the true gospel in the Galatian church, but they are affected by the Judaizer. Pero gaya po ng inyong nalalaman, sa Apostol Pablo, dinala niyo po yung tunay na ebanghelyo dito po sa mga taga-Galatia, pero sila po ay naapektuhan po ng ibang mga Hudyo. Yeah. When you look at the Corinthian church also, Corinthian church sent an epistle to the Corinthian church brethren. At the first time, they were like baby Christians. Kaya maging yung mga taga-Korinto, sila rin po ay dinala po ng liham doon po sa ikalawang Korinto. Sa unang pagkakataon po, sila po ay gaya po ng mga baby Christian. Yeah, there were many the divisions and the stripes and the envy, stripes and the divisions. Kaya napakarami pong pagtatalo, pagkakabahagi at pagkakainggit. Yeah, this is the image of the baby Christians. Kaya ito po yung imahe po ng mga baby Christian. In our church also, there are various kind of the brothers and sisters. Kaya maging sa atin din pong church, meron pong iba't ibang mga brothers and sisters. Yeah, those who get a salvation just last year or 3 years ago or 5 years ago. Meron pong nakatanggap ng kaligtasan noong nakaraang taon lamang o kaya 3 taon o 5 taon na nakakalipas. Their faith shall be different. Yung kanila pong pananampalataya ay magiging iba. Yeah. But the matured Christian, we should receive the baby Christians. We need to take care of them until they abide in the church. Kaya pero tayo po mga matured na mga born again Christian, dapat po natin silang tanggapin na sila po ay hanggang sila po ay manatili po sa loob po ng church. If the matured Christian, the brothers and sisters cannot receive newly born again brothers and sisters, church cannot grow. Kung yung mga mature na born again Christian ay hindi po tatanggapin yung mga bagong naipanganak na muli, yung church po ay hindi po lalago. Yeah, as you listen to the sermon through the last New Year retreat, we set up the slogan this year, 2026. What is it? Yeah, love one another. Yeah, why? This love one another, it is very important. Kaya bakit po yung magmahalan kayo sa isa't isa, ito po ay napakahalaga. Yeah, if there is no love, if there is no true love inside the church, it is very difficult to continue our Christian life. Kaya kung wala pong tunay na pag-ibig sa loob po ng church, napakahirap po na may pagpatuloy ang ating buhay Kristiyano. Yeah, Bible says love covers the multitude of sins. Kaya sinasabi po ng Biblia, ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Although there is some problem or some mistake, if we have a true love, it does not matter. Kaya kahit na marami pong problema o marami pong pagkakamali, kung meron pong tunay na pag-ibig, hindi po ito mahalaga. Because we can forgive the brothers and sisters with the love of God. Dahil mapapatawad po natin yung mga brothers and sisters sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos. Yeah. So, as time goes on, we should be matured and then we should take after Jesus Christ. Kaya habang lumilipas po yung panahon, dapat po tayong masigit na maging matured sa ating pong buhay Kristiyano. This is the image of the brothers and sisters who are really working with God. Kaya ito po yung imahe ng mga brothers and sisters na lumalakad po na kasama yung Diyos. And also, those who are really working with God, they shall obey to the God's will. At isa pa pong bagay, dun po sa mga talagang lumalakad na kasama yung Diyos, sila po ay susunod sa kalooban ng Diyos. Yeah.
What is the God's will? Ano po ba yung kalooban ng Diyos? In our life, it is very important to understand the God's will clearly. Sa atin pong buhay, napakahalaga po na maunawaan yung kalooban po ng Diyos ng malinaw. Let's open the Bible, John chapter 6. Buksan po natin sa Juan chapter 6. John chapter 6, verse 40. Sa Juan chapter 6, dito po sa verse 40. John chapter 6, verse 40. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ng bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yeah. This is the will of Him. Yeah, this is the will of the Father who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life. Yeah, this is the will of the Father. Kaya ito po yung kalooban po ng Ama, yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah, as you know, Jesus Christ came to this world to accomplish the will of God. Kaya po ng inyo nalalaman, si Jesucristo ay bumarito sa mundong ito upang tuparin po yung kalooban ng Diyos. If you look at Matthew chapter 18, also says, even the little ones, to be perished, it is not the Father's will. Kaya kung titignan nyo rin po sa Mateo sa chapter 18, maging doon po ay sinabi rin po na maging yung mga maliliit ay hindi po nais ng Diyos na sila po ay mapahamak. Let's open the Bible, John chapter 19. Buksan po natin sa Juan chapter 19. Lucas chapter 19. Sorry po, sa Lucas po sa chapter 19. Lucas chapter 19. Sa Lucas chapter 19. Verse 10. Dito po sa verse 10. Okay. Verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Yeah, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Yes, this is the reason why Jesus Christ came to this world. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po pumarito si Jesucristo sa mundong ito. Yes, Jesus Christ came to this world to accomplish the will of God. Kaya po si Jesucristo ay pumarito po sa mundong ito upang tuparin po yung kalooban ng Diyos. If you look at the Hebrew chapter 10, also says, right? Jesus Christ came to this world to accomplish the will of God. Kaya kung titingnan nyo rin po sa Hebrews sa chapter 10, si Jesucristo ay pumarito po sa mundong ito upang tuparin yung kalooban ng Diyos. If you are really walking with God, you will clearly understand what is the will of God. Kung lumalakad ka po na kasama po yung Diyos, malinaw mo pong maunawaan kung ano po yung kalooban ng Diyos. And you will do your best to accomplish the will of God through your Christian life. At gagawin mo po yung iyong makakaya para po matupad yung kalooban ng Diyos sa iyong pong buhay Kristiyano. And if you are really walking with God, you will obey to the God's will. At kung talagang lumalakad ka po na kasama yung Diyos, ikaw po ay susunod sa kalooban ng Diyos. Let's open the Bible, Romans chapter 16. Buksan po natin sa mga taga sa chapter 16. Romans 16, verse 19. Sa mga taga-Roma, chapter 16, dito po sa verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang inyong pagsunod ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo, ngunit nais kong kayo'y maging marunong sa kabutihan at walang sala tungkol sa kasamaan. Yeah, for your obedience has become known to all. Means the Roman church brethren, they really obey to the God's will. Ibig sabihin po nito, yung mga kapatiran dun po sa Roma, talagang sumunod po sila sa kalooban ng That's Diyos. why Apostle Paul also said, therefore, I am glad on your behalf, but I want you to be wise in what is good and simple the concerning evil. Kaya nga po, sinabi po ni Apostol Pablo sa kanila, kaya naglalako tungkol sa inyo,
Ngunit nais kong kayo'y maging marunong sa kabutihan at walang sala tungkol sa kasamaan. Yeah. So first, the important things, the working with God is very important in our Christian life. Kaya pinakamahalagang bagay po, yung paglakad na kasama ang Diyos ay pinakamahalaga sa ating pong buhay Kristiyano. Yeah. First, we need to check whether we are really walking with God through our Christian life. Kaya pinakauna po, dapat po nating suriin kung lumalakad ba tayo nakasama yung Diyos sa ating pong buhay Kristiyano. And also, number two, working with the other brethren in the church is also very important. At isa pa pong bagay, pangalawa, lumalakad na kasama po yung mga kapatiran sa loob po ng church. We are not having a Christian life by alone. Hindi po tayo nagkakaroon ng buhay Kristiyano ng mag-isa. Yeah. We are having a fellowship with the brothers and sisters together. Tayo po ay nagkakaroon ng fellowship kasama po yung mga brothers and sisters. Unang Korinto chapter 1 verse 9. Sa unang Korinto po, sa chapter 1, sa verse 9. Unang Korinto chapter 1 verse 9. Sa unang Korinto, sa chapter 1, dito po sa verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Diyos ay tapat, nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Yeah, God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Yeah. So, since we get salvation, we will continue this fellowship in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya magmula po nang matanggap natin yung kaligtasan, ipagpapatuloy po natin ito pong fellowship ng Jesucristo. But there is also the important condition to walk with the brothers and sisters together. Pero meron din pong napakahalagang kondisyon upang makalakad po nakasama yung brothers and sisters. Number one, the unity in the faith and knowledge. Kaya pinakauna po, yung pagkakaisa sa pananampalataya at kaalaman. Let's open the Bible. Ephesians chapter 4. Buksan po natin sa Efeso sa chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 13. Sa Efeso chapter 4, dito po sa verse 13. Ephesians chapter 4, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Yeah. If you read this Ephesians chapter 4 from verse 11, there are different position in the church. Apostles and the prophets, evangelists, and the pastors and the teachers. Why this kind of the position are necessary? Verse 12 says, for the equipping of the saints, for the works of the ministry, for the edifying of the body of Christ. To establish the body of Christ. Kaya meron pong iba't ibang posisyon sa loob po ng church. Dito po sa verse 11, ang iba'y pinagkaloban niya ng maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Bakit po ito kinakailangan? Dito po sa verse 12, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. And for the work of God, it is very important condition. Verse 13 says, we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. At sa paglakad po nakasama po yung Diyos, ito po ay napakahalagang kondisyon. Dito po sa verse 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. If we have a different faith, how can we go together? Kung meron po tayong magkaibang pananampalataya, paano tayo makakalakad ng magkasama? If we have a different knowledge, how can we cooperate together? Kung meron tayong magkaibang pagkakilala, paano tayo magkakaisa? Yeah. Can two walk together unless they agree? Makakalakad ba ang dalawa malibang sila'y mayroong ginawang tipanan? Yeah. The condition of the walking together, first, they should be agreed. It means they should have one mind. Kaya yung lumakad po na magkasama, ibig sabihin, dapat po silang magkaroon ng isang isipan. For the born-again Christian, when we have a same faith and when we have a same knowledge of the Bible, we can work together. Kaya para po sa mga born-again Christian, kung meron po tayong parehong pananampalataya, parehong kaalaman sa Biblia, makakalakad po tayo na magkasama. You may know the church is just only one before God.
Marahil nalalaman po ninyo na yung church po ay iisa lamang po sa harapan ng Diyos. As you know well, although there are so many different kind of the denomination in this world, but actually there is the only one church before God. Pero gaya po ng inyong nalalaman, kahit na napakarami po mga denominasyon dito po sa mundo, pero iisa lamang po yung church sa harapan ng Diyos. Catholic Church, the Presbyterian, the Methodist Church, the Baptist Church. There are so many denomination, but actually, before God, only the one true church. Kaya yung mga Catholic Church, yung Baptist Church, yung Presbyterian Church, mga iba din po pong mga denominasyon, pero sa harapan po ng Diyos, iisa lamang po yung tunay na church. In case of our Life of Mission, we have many churches. In Korea, around 240 churches, and all of the world, 83 countries, there are 1,140 churches, in other countries. Kaya sa ating pong Lifeword Mission, dun po sa Korea, meron pong 240 na mga churches, at sa iba't iba pong mga bansa, sa 83 na mga bansa, meron po tayong 1,140 na mga churches. Here in the Philippines, we have 108 churches and 60 mission branches. Kaya dito po sa Pilipinas, meron po tayong 108 na mga churches at 60 po na mga mission branches. Although we have many churches in different places and different countries, but we believe just one body of Christ. Kahit na meron po tayong iba't ibang mga churches sa iba't ibang mga lugar, pero naniniwala po tayo na tayo po ay iisang katawan ni Kristo. Because we have one word of God. Dahil meron po tayong iisang salita po ng Diyos. Because we have one faith. Dahil meron po tayong iisang pananampalataya. We also the unity of the knowledge about the Bible. At meron din po tayong iisang kaalaman dito po sa Biblia. In this meaning, our Wednesday sermon is very important. Actually, you may listen to the different sermon on every Sunday, but Wednesday sermon, we will listen to the sermon from the Reverend Yohanni. Kaya sa yung Wednesday sermon, ito rin po ay napakahalaga. Kaya sa ating pong pakikinig ng Wednesday, tayo po ay nakikinig sa sermon po ni Reverend Yohanri. So, it means our Wednesday sermon is very important to achieve the unity of the knowledge about the Bible. Kaya ibig sabihin, yung pakikinig po ng Wednesday sermon, ito po ay napakahalaga upang makamit po yung pagkakaisa sa kaalaman ng Biblia. If there are the newly born-again brothers and sisters who don't attend the Wednesday sermon, I would like to encourage you to attend the Wednesday sermon. It is very helpful in your Christian life, also very important. Kaya kung meron man po na mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters na hindi po dumadalo ng Wednesday sermon, hinihikayat ko po kayo na dumalo po kayo ng Wednesday sermon dahil ito po ay talagang malaking tulong at napakahalaga. As you know well, church is existing to accomplish the will of God. Gaya po ng inyong nalalaman, yung church po ay patuloy na, ito po ay nagpapatuloy upang tuparin po yung kalooban ng Diyos. What is the will of God? As we already learned, to save the lost souls, that is the will of God. Ano po yung kalooban ng Diyos? Gaya po ng ating natutunan, ito po yung makapagligtas sa mga ligaw na kaluluwa. That's why always our church will have a priority to preach the gospel to the lost souls. Kaya nga po yung ating pong church ay meron pong palaging prioridad na makapagligtas po na maipangaral po yung sa mga ligaw na kaluluwa. And to accomplish the will of God, this is very important the condition. We should achieve the unity in faith and knowledge. Kaya upang matupad po yung kalooban po ng Diyos, napakahalaga po ng kondisyon po na ito, yung pagkakaisa po sa pananampalataya at pagkakilala. And also, we should have one mind and one purpose. At dapat din po tayong magkaroon ng iisang isipan at iisang layunin. Philippians chapter 1. Sa Filipos po sa chapter 1, Philippians chapter 1, verse 27. sa Filipos, chapter 1, dito po sa verse 27, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Here, you stand fast in one spirit,
with one mind, striving together for the faith of the gospel. Kaya dito po, ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yeah. If you read the epistle of the Apostle Paul always the one mind and the unity of the church. Kaya kung babasahin niyo po yung mga sulat ni Apostol Pablo, palagi po niyang binibigyang diin yung pagkakaisa. Unang Korinto chapter 1, Sa unang Korinto po sa chapter 1, verse 10, dito po sa verse 10, Unang Korinto chapter 1 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Yeah, you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Yeah, it is very important to walk together. We should have a same mind. We should have a the faith. Kaya napakahalaga po upang makalakad po tayo ng magkasama, dapat po tayo magkaroon ng isang pag-iisip at pananampalataya. And also, in order to have a one mind and one unity of the church, we should practice true love and the forgiveness. At isa pa pong bagay, upang magawa po natin yung pagkakaisa po ng church, dapat po nating maisabuhay yung pag-ibig. As I already explained, if we cannot forgive the mistake or fault of our brothers and sisters, we cannot achieve the unity of the church. Kaya gaya po ng aking sinabi na, kung hindi mo po mapapatawad yung kasalanan o pagkakamali po ng ilang mga kapatiran, hindi po natin magagawang matupad yung pagkakaisa po ng iglesia. Yeah. During the New Year retreat, the session 4, the forgiving love. Yeah, if you have a true love, you can forgive others. Kaya po yung session 4 nung nakaraang New Year Retreat, yung pag-ibig na nagpapatawad, kaya kung meron kang pag-ibig, ikaw po ay magpapatawad sa iba. Let's open the Bible, Ephesians chapter 4. Buksan po natin sa Efesos sa chapter 4. From verse 1 to 4, from verse 1 to 3. Magmula po sa verse 1 hanggang verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Yeah, verse 2 says, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love. Bearing with one another in love. Yeah, we should bear other brothers and sisters with love. Kaya dapat po nating tanggapin, dapat po nating pasanin yung mga brothers and sisters na mayroong pag-ibig. Yeah, this is very important condition to walk with other brothers and sisters in the church. Kaya ito po ay napakahalagang kondisyon upang makalakad po nakasama yung brothers and sisters sa loob po ng church. If we cannot forgive the mistake of our brothers and sisters, we cannot work together. Kung hindi po natin mapapatawad yung pagkakamali ng mga brothers and sisters, hindi po tayo makakalakad ng magkasama. So, we should remember we are called as the fellow workers for the God's work. Kaya dapat po nating tandaan, tayo po ay tinawag bilang kamanggagawa po ng Diyos. Yeah. We are working with God and also we are working with brothers and sisters. Kaya tayo po ay lumalakad na kasama po yung Diyos at lumalakad po tayo na kasama yung brothers and sisters. If you are really working with God and if you are really working with brothers and sisters, you should also cooperate for the God's work. Kaya kung talagang lumalakad ka nakasama yung Diyos at yung mga brothers and sisters, dapat din po kayo magtulungan sa gawain. Yeah, we should cooperate one another to accomplish the will of God through our church.
Kaya dapat po natin tulungan yung isa't isa sa gawain po ng Diyos upang matapot po natin yung kalooban po ng Diyos sa atin pong church. Let's open our Bible, Unang Samuel chapter 14. Buksan po natin sa unang Samuel sa chapter 14. Unang Samuel chapter 14, verse 6 and verse 7. Sa unang Samuel, sa chapter 14, sa verse 6 hanggang 7, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sinabi ni Jonathan sa kabataang dala ng kanyang sandata, halika at tayo ay dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito, marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. At sinabi sa kanya ng kanyang tagadala ng sandata, gawin mo ang lahat ng nasa isip mo, ako'y kasama mo, kung ano ang nasa isip mo ay gayon din ang sa akin. Yeah, this story is about Jonathan and then his armor bearer. Kaya ito pong kwento na ito ay patungkol po kay Jonathan at doon po sa tagadala po ng kanyang sandata. When Jonathan was trying to attack the Philistine, his armor bearer, he had the same mind with Jonathan, and then he helped together. Kaya po nung aatakihin po ni Jonathan yung mga Filisteo, ito pong tagadala ng kanyang sandata, mayroon po siyang isang isipan katulad po ni Jonathan. Yeah, verse 7, look at the verse 7. So his armor bearer said to him, do all that is in your heart. Go, then, here I am with you according to your heart. Kaya dito po sa verse 7, at sinabi sa kanya ng kanyang tagadala ng sandata, gawin mo ang lahat ng nasa isip mo, ako'y kasama mo, kung ano ang nasa isip mo ay gayon din ang sa akin. Yeah, we should also learn this kind of heart of Jonathan's armor bearer. Kaya dapat din po nating matutunan yung puso po na kagaya po nito, ito pong tagadala ng kanyang sandata. If we are really working with God, if we are really working with brothers and sisters, we should have this kind of heart, this kind of mind. Kaya kung talagang ikaw po ay lumalakad na kasama yung Diyos o kasama yung mga brothers and sisters, dapat din po tayong magkaroon ng ganitong puso. Yeah, as you know well, if you look at Romans chapter 16, when the Apostle Paul preached the gospel in the different places, there were so many faithful and sincere fellow workers. Gaya po ng inyong nalalaman, doon po sa Roma sa chapter 16, nang ipinangaral po ni Apostol Pablo yung ebanghelyo sa iba't iba pong mga lugar, napakarami po ng kanyang mga kamanggagawa. Yeah, for example, the Priscilla and Aquila, and the Mary, and the Bercy, Pussy. Kaya napakarami pong niyang mga kamanggagawa, kagaya po ni na Aquila at si Priscilla. Yeah. So, there are so many faithful brothers and sisters. Kaya napakarami pong tapat na mga brothers at sisters. Yeah. Who are the fellow workers? Kaya sino po ba yung mga kamanggagawa? Those who are really working with God. Those who are working with brothers and sisters for God's glory. Kaya sila po na gumagawa na kasama yung Diyos, kasama po yung mga brothers and sisters para po sa kaliwalhatian ng Diyos. So if we are really working with God, if we are really working with brothers and sisters, we should become more faithful fellow workers. Kaya kung talagang gumagawa tayo na kasama yung Diyos, kasama yung mga brothers and sisters, dapat po tayong na masigit na maging tapat na mga kamanggagawa. This year is the beginning of the new year, 2026. I really pray all of the Manila Central Church brothers and sisters will become more faithful and sincere the fellow workers. Kaya sa taon po na ito, ngayong taon na 2026, ako po ay talagang nananalangin na yung ating mga Manila Central Church brothers and sisters ay magiging masigit po na maging tapat na mga kamanggagawa. As the Enoch, he walked with God for 300 years, and before he was taken, he pleased God. Kaya kagaya po ni Enoch na lumakad po ng Diyos sa loob po ng 300 taon at binigyang lugod po niya yung Diyos bago po siya kunin. Our brothers and sisters also should walk with God together, and we should please Him through our Christian life. Maging yung ating po mga brothers and sisters ay dapat din po na lumakad na kasama yung Diyos at bigyang lugod po yung Diyos sa ating pong mga buhay. So, before we were taken by God, we also should have a testimony. We pleased God through our Christian life. Kaya bago po tayo kunin po ng Diyos,
dapat din po tayong magkaroon ng patotoo na tayo po ay binigyan po nating lugod yung Diyos. One more verse. Hebrews chapter 11, one more verse. Isa pa pong talata sa Hebreo chapter 11, Verse 5. dito po sa verse 5. Yeah, we will read verse again. Hebrews chapter 11, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan, hindi na siya natagpuan, sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Okay, so today, according to this Genesis chapter 5, through the story of the Enoch, yeah, we thought about the walking together as Christians. Kaya ngayong araw po, natutunan po natin dito po sa Genesis chapter 5, katulad po ni Enoch na lumakad po nakasama yung Diyos, tayo rin po ay lumalakad na magkakasama bilang mga Kristiyano. I really pray all of our brothers and sisters will walk with God continuously until our Lord Jesus Christ's second coming. Ako po ay talagang nananalangin na yung ating mga brothers and sisters, kayo po ay lalakad na kasama yung Diyos hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoon. Yeah, whether it is rain or shine, yeah, we will continue to Kaya- walk with God. Kaya umuulan man o hindi, tayo po ay magpapatuloy na lumakad na kasama po yung Diyos. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay madalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabaging naming Ama Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Today we learned about, according to Genesis chapter 5, working together as a born-again Christian. Ngayon po, natutunan po namin sa Genesis sa chapter 5 kung paano lumalakad po na magkasama bilang mga born-again Christian. We know we are working with God. Alam po namin na lumalakad po kami nakasama yung Diyos. Also, we are working with brothers and sisters in the church. At lumalakad din po kami nakasama po yung mga brothers and sisters sa loob po ng church. So let us do our best to please God through our Christian life. Kaya nawa, gawin po namin yung aming makakaya na mabigyang lugod po namin yung Diyos sa aming pong mga buhay. Our Lord gave us another chance this year, New Year 2026. Ang Panginoon po ay nabigay po ulit ng panibagong pagkakataon ngayong bagong taon na Let us accomplish the will of God through our Christian life so that we can be more fruitful this year. Nawa, tuparin po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano upang kami po ay masigit na magbunga sa taon po na ito. We are praying for incoming our cell group 51, 52, 53 Bible seminar from January 19. Dinadalangin din po namin ang paparating po namin ng Sergo 51, 52 at 53 na Bible Seminar sa January 19. And also we are praying for incoming our Grand Bible Seminar from January 26. At dinadalangin din po namin yung paparating po namin na Grand Bible Seminar magmula po sa January 26. Let us do our best to preach the gospel to the lost souls. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na may pangaral po yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitira po naming fellowship sa araw na ito, pakuusap, samahan at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.